Huwag ka nang umarte na parang ikaw ang biktima, Teresa. Ikaw ang pumatay sa sarili nating anak. At ang tanging paraan para hindi ka mabulok sa kulungan ay ang pirmahan ng waiver na ito. Isipin mo na lang na ito ang huling kabayaran mo sa pamilyang Monteverde matapos mong dungisan ang aming pangalan. Ang boses ni Rafael ay kasing lamig ng aserong dumaan sa yelo, walang bahid ng pag-aalinlangan at higit sa lahat, walang bakas ng pag-ibig na ipinangako nito sa harap ng altar 5 taon na ang nakalilipas. Ang bawat salita niya ay tila mga palasong may lason na isa-isang bumaon sa pandinig ni Teresa. Unt-unting pinapatay ang huling hibla ng kanyang pag-asa. Nakatayo si Teresa sa gitna ng kanilang malawak na salasuot, ang isang itim na damit na tila naging balabal ng kanyang sariling lalamunan. Sa kanyang nanginginig na mga kamay, mahigpit niyang yakap ang isang pares ng maliliit na sapatos, mga sapatos na kulay rosas ang paboritong suotin ni Bella tuwing linggo. Ramdam pa niya sa kanyang mga palad ang lambot ng tela at sa bawat pagsinghot niya, tila humahalimuyak pa ang amoy ng baby powder at gatas ang bango ng isang buhay na kailanman ay hindi na niya muling mayayakap. Sa labas ang langit ay tila nakikiramay sa kanyang pag-iisa. Ang malakas na buhos ng ulan ay humahampas sa mga dambuhalang binta ng salamin ng mansyon, ngunit hindi narinig ni Teresa ang ingay nito. Ang tanging naririnig niya ay ang nakabibinging katahimikan ng isang bahay na wala ng tawa ng bata. Ang kislap na mga chandelier sa itaas ay tila naging mga mapanghusgang mata na nakatitig sa kanyang pagkawasak. Naramdaman ni Teresa ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Tila ba bawat hininga niya ay may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang dibdib. Ang kanyang puso ay tila isang tambol na mabilis ang pagtibok, ngunit sa bawat pintig nito ay hatid ay matinding hapdi. Nais niyang sumigaw, nais niyang sabihing hindi niya magagawang iwan ang sariling anak sa loob ng nagbabagang sasakyan. Ngunit ang kanyang boses ay tila ibinaon na rin kasabay ng kabaong ni Bella. Ang tanging lumabas sa kanyang mga labi ay isang mahinang hangin, habang ang kanyang mga tuhod ay dahan-dahang nanghihina tila mga haliging anay na ang loob. Pirmahan mo na, Teresa. Pag-uulit ni Doña Esperanza ang kanyang biyenan na nakaupo sa paborito nitong silyang nara, habang dahan-dahang hinahaplos ang kanyang mga perlas. Huwag mong hintayin na ang buong Pilipinas ay dumura sa mukha mo. Utang na loob mo sa amin na hindi ka namin ipinakulong sa oras na ito. Be grateful because in the eyes of the law and the public, you are a monster. Inangat ni Teresa ang kanyang paningin tinitigan ng mukha ng asawa at ng biyenan. Doon sa gitna ng kanyang pagguho, nakita niya ang isang bagay na mas masakit pa sa kamatayan, ang pagkasilaw ng kanilang mga mata sa yaman na nakataya sa likod ng trahedyang ito. Dahan-dahan siyang napaatras ang kanyang likod ay tumama sa malamig na pader ng mansyon. Isang katanungan ng paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan kasing pait ng apdong humahalo sa kanyang laway. Saan nga ba hahantong ang isang inang pinagnakawan na ng anak kung ang kaisa-isang tahanang dapat ay nagbibigay sa kanya ng kalinga ay siya palang pugad ng mga ahas na handang lalamunin ang bawat bakas ng kanyang pagkatao. Ang bawat yabag ng mga paa ni Doña Esperanza sa pasilyo ay tila mga dagok ng martilyo na pilit binabasag ang huling katahimikan sa puso ni Teresa. Nakatayo ang matanda sa tapat ng silid ni Bella, ang pintuang kulay puti na dati ay puno ng mga stickers ng bituin at buwan. Ngunit na yon, ang bawat kislap ng mga bituin yon ay tila ng unggutya sa kanyang pangungulila. Ilabas ang lahat ng ito, utos ni Doña Esperanza. Sa mga katulo ang boses ay walang bakas ng pighati kasing tigas ng marmol na sahig. Sunigin ang mga laruan, itapon ang mga damit. Ayokong may matirang kahit anong amoy ng malas sa loob ng mansyong ito. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagpintig ng kanyang mga sentido. Mabilis siyang lumapit at niyakap ang isang kupas na teddy bear na kasalukuyang pilit na kinukuha ng isang katulong.
Ang bango ng sabon ni Bella na kumapit sa balahibo ng laruan ay tila isang marahang haplos na nagnanais na pakalmahin ang naglalagablab na galit sa kanyang dibdib. Huwag po, Mama. Iyan na lang ang natitira sa akin. Ang hikbi ni Teresa ay isang marupok na bulong, isang pagsusumamong tila tinangay lamang ng malamig na hangin ng aircon. Isang mapayat na tawa ang kumawala sa mga labi ng matanda habang dahan-dahang lumalapit kay Teresa. Ang amoy ng luma at mamahaling pulbo nito ay tila sumasakal sa hangin. Huwag kang mag-inarte, Teresa. Ang bawat sentimong ginastos para sa mga basurang ito ay galing sa kaba ng mga Monteverde. At dahil pinatay mo ang tagapagmana, wala ka ng karapatang humawak sa kahit anong pag-aari namin. Naramdaman ni Teresa ang unti-unting panlalamig ng kanyang mga daliri habang pinapanood ang paghakot sa mga alaala ng kanyang anak patungo sa malalaking itim na plastic bag. Ang bawat kaluskos ng plastic ay tila tunog ng pagkunit sa kanyang sariling balat. Lumingon siya kay Rafael na nakasandal sa hamba ng pinto, nakatakingin sa kanyang cellphone, tila ba ang pagkawala ng mga gamit ng sariling anak ay isang ordinaryong paglilinis lamang ng bodega. Nang sumapit ang malalim na gabi, nang ang buong mansyon ay binalot na ng isang mapanganib na katahimikan, dahan-dahang bumangon si Teresa. Ang lamig ng tiles sa ilalim ng kanyang mga paa ay tila nagbibigay ng katinuan sa kanyang pag-iisip. Hindi siya ang babaeng nakita nilang umiiyak kanina. Ang bawat luhang pumatak sa kanyang pisngi ay naging tubig na nagpatigas sa bakal ng kanyang determinasyon bilang isang financial investigator. Tahimik siyang pumasok sa silid-aklatan ni Rafael. Ang amoy ng alak at lumang papel ay sumalubong sa kanya. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso, tila isang mabilis na martsa ng mga sundalo sa dilim. Maingat niyang binuksan ang laptop ng asawa, ang bawat kislap ng asul na liwanag mula sa screen ay tumatama sa kanyang mukhang punong-puno ng pait. Ginamit niya ang mga kasanayang 10 taon niyang hinasa sa mundo ng auditing. Ang kanyang mga daliri ay mabilis na sumasayaw sa keyboard, iniiwasan ang bawat tunog ng pagpindot. Hinalugog niya ang mga encrypted files, binagtas ang mga labirinto ng mga numero at transaksyon na sadyang itinago sa ilalim ng mga pangalan ng mga pekeng kumpanya. Naramdaman ni Teresa ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan nang mahanap niya ang isang folder na nakatago sa pinakamalalim na partisyon ng system. Isang folder na walang petsa, walang kumpirmasyon, ngunit may isang pangalang nagpabilis sa kanyang hininga, hanggang sa makaramdam siya ng pagkahilo. Ang pamagat ng folder ay nakasulat sa malalaking titik, Secret Trust Fund, Isadora. Napatigil ang paghinga ni Teresa. Sino si Isadora? At bakit ang bawat sentimong dapat ay para sa kinabukasan ni Bella ay dahan-dahang inililipat ni Rafael sa account ng babaeng ito? Ilang buwan bago pa man mangyari ang trahedya sa sasakyan, hindi lahat ng yumayakap sa iyo ay nagbibigay ng init. Ang iba ay tinitiyak lamang kung saan madaling itarak ang balaraw sa iyong likuran. Ang boses ni Gina ay tila isang malambing na musika habang dahan-dahan itong pumapasok sa silid ni Teresa. Pit-pit ang isang tasa ng mainit na tsa. Ang kanyang pinsan ay ang tanging tao na nanatili sa tabi ni Teresa sa gitna ng unos ang tanging balikat na kanyang iniyakan ng pilit na binubura ni Doña Esperanza ang bawat bakas ni Bella sa mansyon. Ang bango ng mansyon, mula sa tsa, ay humahalo sa amoy ng ulan na nananatiling nakakapit sa mga kurtina, nagbibigay ng huwad na pakiramdam ng kaligtasan. Kusinumin mo muna ito. You need to rest. Ilang gabi ka nang walang tulog mula nang mangyari ang trahedya. Abulong ni Gina ang kanyang mga mata ay nanginghilid ang luha. Tila ba pasanin din niya ang bawat bigat ng pighati ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang marahang haplos ni Gina sa kanyang balikat, isang haplos na tila lunas sa kanyang sugatang kaluluwa. Sa gitna ng kanyang panghihina, inilabas ni Teresa ang maliit na itim na hard drive mula sa ilalim ng kanyang unan, ang drive na naglalaman ng bawat transaksyon ni Rafael patungo sa accounts ni Isadora.
Sa mga sandaling iyon, ang tiwala ay tila isang marupok na sinulid na pilit niyang ikinakabit sa kaisa-isang taong itinuring niyang pamilya. Nandito na ang lahat, Gina. Ang bawat sentimong ninakaw niya kay Bella, ang bawat kasinungalingan nila ni Doña Esperanza. Bukas sa oras na lumabas ang autopsy report, ilalantad ko ang lahat ng boses ni Teresa ay nanginginig sa pagitan ng takot at determinasyon. Isang matamis at mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Gina habang tinititigan ang maliit na gadget. Huwag kang mag-alala, Teresa. Poprotektahan natin ang ebidensya. Itago mo muna ito at matulog ka na. Ako ang magbabantay sa pinto. Naramdaman ni Teresa ang katinding bigat ng kanyang mga talukap. Ang pagod ng nakaraang mga araw, ang pait ng kanyang mga hininga, at ang init ng tsang ininom niya ay tila nagtulong-tulong upang huthutin ang huling kumpas ng kanyang malay. Dahan-dahang lumabo ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan siyang lamunin ng isang madilim at walang panaginit na pagtulog. Nagising si Teresa nang maramdaman ang isang kakaibang lamig na yumayakap sa kanyang silid. Ang bintana ay bahagyang nakabukas. Hinahayaan ang hanging gabi na pumasok at sumayaw sa mga bakanting sulok ng kwarto. Mabilis niyang kinapa ang ilalim ng kanyang unan. Ang kanyang puso ay tila tumigil sa pagtibok nang maramdaman niyang tanging malambot na tela na lamang ang naroon. Wala na ang hard drive. Naramdaman niya ang mabilis na pagdaloy ng kaba sa kanyang mga ugat, tila isang mabilis na martsa patungo sa isang bangin. Nagmamadali siyang bumaba ng hagdan, ang kanyang mga yabag ay tila mga hiyaw ng katarungan sa tahimik na mansyon. Nang marating niya ang bukana ng sala, napatigil siya sa kanyang kinatatayuan. Doon sa ilalim ng nagnaningning na chandelier, nakatayo si Gina sa tabi ni Rafael. Ang pinsang kanyang pinagkatiwalaan ay kasalukuyang nakanisi habang iniaabot ang itim na hard drive sa kanyang asawa. Ang bawat halahak ni Rafael na umalingaw-ngaw sa malawak na sala ay tila mga pako na isa-isang itinatarak sa puso ni Teresa. Patawad, Teresa, pero kailangan ko ring isipin ang sarili ko. Ang boses ni Gina ay wala ng bakas ng laming, kasing talim na ito ng isang labaha. Inalukan ako ni Doña Esperanza ng buhay na hindi mo kailanman maibibigay sa akin. Sabi ko naman sa'yo, huwag kang masyado magtiwala. Naramdaman ni Teresa ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang huling armas na hawak niya ay nasa kamay na ng kanyang mga kaaway. Ngunit sa gitna ng kanyang pagkawasak, isang notification ang dahan-dahang umilaw sa kanyang relo. Isang lihim na cloud backup na hindi alam ni Gina na kasalukuyang nag-u-upload. Isang tanong ang nananatili sa kanyang isipan habang pinagmamasdan ang pagkakanulo ng sariling dugo. Hanggang saan nga ba kayang lumaban ng isang ina kung ang bawat sulok ng kanyang mundo ay tila sadyang itinayo upang siya ay ibaon sa limot? Lumabas ka na, Teresa. Huwag mo hintayin na kaladkarin ka pa ng mga guard. Apalabas ng bakurang ito dahil wala ka ng kahit isang sentimong matatawag na iyo sa mansyong ito. Ang boses ni Rafael ay kasing talim ng mga bubog na pilit, isinasaksak sa pandinig ni Teresa habang nakatayo siya sa bukana ng malaking pinto. Hawak ni Rafael ang itim na hard drive, ang huling piraso ng pag-asa na ninakaw ni Gina, at sa isang iglap, marahas niya itong ibinagsak sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng plastik at metal sa matigas na semento ay tila huling hininga na katarungang matagal nang ipinagkait kay Teresa. Nakatitig lamang si Teresa sa kanyang mga paanan. Nakasuot pa rin siya ng itim na damit na puno ng gusot, habang ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakakuyom sa laylayan ng kanyang suot. Sa loob ng kanyang maliit na bag, naroon ang nag-iisang bagay na hindi nila nakuha, ang maliit na rosas na sapatos ni Bella. Naramdaman niya ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan, tila ba ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay punong-puno ng abo ng kanyang mga pangarap. Ang kanyang puso ay tila isang dambuhalang tambol na dahan-dahang tumitigil sa pagtibok, iniwan siyang hulas pagod at walang kalaban-laban sa gitna ng marang, yang Forbes Park. Dahan-dahan siyang humakbang, palabas hindi lumingon,
at hindi nagmakaawa. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa basang kalsada ay tila isang mabilis na martsa patungo sa kawalan. Nang marating niya ang tapat ng sementer, kung saan huling dinala si Bella, dun lamang siya tuluyang bumigay. Napaluhod siya sa harap ng saradong gate, ang kanyang mga hikbi ay tila mga hiyal ng isang sugatang hayop na nilamon na ng dilim. Ang lamig ng gabi ay yumakap sa kanyang basang balat, ngunit mas matindi ang ginaw na nararamdaman niya sa loob ng kanyang dibdib. Hindi na mamatay ang katarungan para sa mga taong marunong maghintay sa dilim, Teresa Monteverde. Isang malamig at matikas na boses ang pumailan lang mula sa likuran niya. Napatigil si Teresa sa pag-iyak. Naramdaman niya ang isang marahang tapik sa kanyang balikat pag-angat ng kanyang tingin. Bumungad sa kanya ang isang babaeng nakasuot ng purong itim ang buhok, ay maayos na nakapusod, at ang mga mata ay nagniningning sa ilalim ng liwanag ng buwan. Siya, si Elena Monteverde, ang babaeng matagal nang inakala ng pamilya na nabaon na sa limot. Dahan-dahang inalalayan ni Elena si Teresa na makatayo. Ang init ng kanyang palad ay tila isang gamot na dahan-dahang humihilom sa nanlalamig na loob ni Teresa. "Sino po kayo? Bakit niyo po alam ang pangalan ko?" Ang tanong ni Teresa ay isang marupok na bulong na halos tangayin ng hangin. Isang mapait na ngiti ang gumuhit sa mga labi ni Elena habang tinititigan ang mansyon ng mga Villaseñor mula sa malayo. "Ako ang anino na pilit nilang ibinaon dahil sa parehong kasakimang pumatay sa anak mo. Narito ako dahil alam ko ang bawat dumi na itinatago ni Esperanza at Rafael. At higit sa lahat, narito ako dahil hindi pa huli ang lahat para bawiin ang bawat luhang kinuha nila sa'yo." Hinigpitan ni Teresa ang hawak sa sapatos ni Bella. Ang pait sa kanyang puso ay unt-unting napalitan ng isang malamig at kalkuladong determinasyon. Tumingin siya kay Elena at sa unang pagkakataon matapos ang trahedya, nakakita siya ng isang kislap ng apoy sa gitna ng kadiliman. Sapat na ba ang tulong ng isang misteryosong anino upang pabagsakin ang kuta ng mga lobo? O ito ba ay simula lamang ng isang mas malalim na pagkakalunod sa mundo ng mga Monteverde? Baliw ka na ba, Teresa Acala? Ko ba ay matalino ka, pero tingnan mo ang sarili mo ngayon, nag-iilusyon sa gitna ng kalsada. Ang boses ni Rafael ay puno ng pandidiri habang nakatayo siya sa tapat ng gate ng mansyon kinabukasan. Nakita niya si Teresa na nakaupo sa damuhan, nakatingin sa malayo at dahan-dahang hinahaplos ang hangin na tila ba may kinakalong na sanggol. Ang kanyang buhok ay gulo-gulo, ang kanyang suot na damit ay may mga mancha ng lupa, at ang kanyang mga mata ay blanko, walang ningning, walang buhay. Tila isang kandilang tuluyan ng naubos ang mitya. Naramdaman ni Teresa ang init ng sikat ng araw sa kanyang balat. Nuit sa loob niya, isang malamig at kalkuladong plano ang kasalukuyang tumatakbo. Naalala niya ang bulong ni Elena Monteverde kagabi. Upang matalo ang mga lubo, kailangan mong maging tupa na nawawala sa katinuan. Hayaan mong isipin nilang tapos ka na. Dahan-dahang liningon ni Teresa ang kanyang asawa. Isang matamis, ngunit nakakakilabot na ngiti ang gumuhit sa kanyang mga labi. "Rafael, nakikita mo ba si Bella? Sabi niya gusto niya raw ng gatas. Pero ayaw bumukas ng sasakyan mo, mahal. Ang init-init sa loob, di ba?" Naramdaman ni Rafael ang isang kakaibang kilabot sa kanyang batok. Marahas niyang hinila ang braso ni Teresa upang patayuin ito. Ang bawat kuko ni Rafael na bumaon sa balat ni Teresa ay tila isang paalala ng lahat ng sakit na idinulot nito. Ngunit nanatiling malambot ang katawan ni Teresa. Wala siyang laban. Wala siyang galit. Isa lamang siyang babaeng wasak na ang pagkatao. "Papasukin niyo yan sa loob," sigaw ni Rafael sa mga gwardya. "Huwag niyo siyang hahayaang lumabas ng bakuran. Ayaw kong makita ng mga kapitbahay na nabaliw na ang asawa ko dahil sa sarili niyang kasalanan. It's bad for the stocks at mas lalong bad para sa image ko."
Dinala si Teresa sa kanyang dating silid. Ang silid na ngayon ay wala ng kahit isang bakas ni Bella. Ang bawat pader ay tila nang umutya sa kanyang pag-iisa. Naririnig niya ang marahang kalansing ng mga kubyert. To sa ibaba ang tunog ng masayang tanghalian ni na Rafael at Doña Esperanza. Pinili niyang manatili sa sulok yakap ang kanyang mga binti, habang palihim niyang kinakalikot ang kanyang relo, ang device na dahan-dahang nag-u-upload ng bawat boses at usapan sa loob ng mansyong iyon patungo sa server ni Elena. Nang sumapit ang hapon, narinig ni Teresa ang paghinto ng isang sasakyan sa tapat. Isang amoy ng mamahaling pabango ang dahan-dahang nanuot sa ilalim ng pinto ng kanyang silid. Isang amoy na hindi kay Doña Esperanza. Ito ay matamis mapangakit at puno ng yabang. Bumukas ang pinto at pumasok si Rafael, kasunod ang isang babaeng nakasuot ng matingkad na pulang damit. Ang babaeng nagnaningning sa mga alahas na alam ni Teresa na binili gamit ang perang dapat ay para sa kanyang anak. "Teresa, meet Isadora," sabi ni Rafael. Ang kanyang boses ay puno ng tagumpay habang nakaakbay sa babae. Dahil mukhang hindi mo na kayang gampanan ang tungkulin mo bilang asawa at bilang babae sa bahay na ito, si Isadora na ang mag-aalaga sa akin. Tutal wala ka na namang pakiramdam, di ba? She will stay here, sa master bedroom, at ikaw, dyan ka na lang sa sulok, kasama ang mga multo mo. Isang malakas na sampal ng katotohanan ang dumaan sa puso ni Teresa, ngunit nanatili siyang nakatitig sa kawalan. Nakita niya ang mapang-aping ngiti ni Isadora habang tinitignan ang kanyang kalagayan. Ang bawat haplos ni Isadora sa braso ni Rafael ay tila isang sumpa na nagnanais siyang tuluyang ibaon. "Poor crazy Teresa." Uyang ni Isadora, ang boses ay kasing talim ng labaha. "Don't worry, aalagaan ko ng mabuti ang asawa mo at ang bawat sentimong natitira sa pangalan mo." Cliffhanger. Habang lumalabas ang dalawa, narinig ni Teresa ang isang mahalagang bulong ni Isadora kay Rafael sa pasilyo. "Siguraduhin mo lang na hindi na magigising ang batang nasa pangangalaga ni Elena, Rafael. Dahil kapag nalaman ni Teresa na hindi si Bella ang nasa loob ng kabaong tayo, ang mabubulok sa impyerno." Napatigil ang paghinga ni Teresa. Hindi si Bella ang namatay. Anong lihim ang itinatago ng pamilyang ito tungkol ang bawat halahak na nagmumula sa kabilang silid ay tila mga pako na isa-isang itinatarak sa aking katinuan, isang malupit na paalala. Na sa loob ng bahay na ito ang katarungan ay matagal na nilang ibinaon sa ilalim ng kanilang mga nakaw na yaman. Nakatitig si Teresa sa madilim na sulok ng kanyang silid. Ang kanyang katawan ay nakabaluktot sa sahig, habang ang kanyang mga daliri ay dahan-dahang gumagawa ng mga walang saysay na guhit sa alikabok. Sa paningin ng sinumang titingin siya, ay isang inang tuluyan ng nilamon ng pighati at nawala ng bait. Ngunit sa ilalim ng kanyang magulo at maduming buhok, ang kanyang mga mata ay matalas na nakatitig sa nagniningning na screen ng kanyang smartwatch na nakatago sa ilalim ng mahabang mangas ng kanyang suot. Naririnig niya ang lahat. Ang bawat kalansing ng baso ng kristal mula sa kabilang silid, ang kanyang dating master bedroom ay tila mga hiyaw ng pagtataksil. Ang amoy ng mamahaling alak at ang matamis na halimuyak ng pabango ni Isadora ay dahan-dahang nanunuot sa siwang ng pinto, isang bango na nagdadala ng lason sa bawat hininga ni Teresa. "Cheers, Rafael." Sa wakas malinis na ang daan. Ang boses ni Isadora ay kasing lagkit ng pulot punong-puno ng mapang-aping tagumpay. "Sabi ko naman sa'yo, konting acting lang ang kailangan." Na yung baliw na ang turing ng lahat kay Teresa, wala nang naniniwala sa kahit anong sabihin niya tungkol sa mga transaksyon sa bangko. Narinig ni Teresa ang mabigat na yabag na mga sapatos ni Rafael patungo sa bintana. "Hindi lang yon, Isadora. Bukas na bukas ililipat na ni Mama ang huling piraso ng lupain ng mga Monte Verde sa pangalan mo. Ang bawat lagda na nakuha natin sa kanya habang siya ay tulala ay sapat na
upang tuluyan nating maubos ang kanyang mana. We are finally architects of our own kingdom. Naramdaman ni Teresa ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan, tila ba ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay punong-puno ng abo ng kanyang mga pangarap. Ang panginginig ng kanyang mga kamay ay hindi dahil sa takot, kundi dahil sa isang malamig at kalkuladong galit na nagnanais na sumabog. Hinigpitan niya ang pagkakahawak sa kanyang sariling braso. Ramdam ang bawat kuko na bumaon sa kanyang balat, isang hapdi na nagpapanatili sa kanya sa realidad. Pero Rafael, paano kung magising ang bata? Muling bulong ni Isadora, ang tono ay naging maseryoso. Ang mga Monteverde sa probinsya, nalaman ko na may mga taong nagmamasid sa farm ni Elena. Kapag nalaman nila na hindi si Bella ang nasa kabaong, hindi lang pera ang mawawala sa atin. Buhay natin ang magiging kapalit. Isang mapait na tawa ang isinagot ni Rafael. Huwag kang praning. Ang bawat dokumento ay selyado na. Ang batang yon ay mananatiling anino, gaya ng kanyang ina. At si Teresa hahayaan nating mabulok siya rito hanggang sa siya na mismo ang bumitaw sa kanyang huling hininga. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang mabilis na martsa ng mga sundalo patungo sa isang digmaan na siya lamang ang nakakaalam. Ang kumpirmasyon na buhay si Bella ay tila isang kuryenteng nagbigay ng bagong lakas sa kanyang nangihinang katawan. Hindi siya pwedeng sumuko. Hindi siya pwedeng mapagod. Dahan-dahang inilapit ni Teresa ang kanyang labi sa maliit na mikropono ng kanyang relo. Elena, nakuha mo ba ang lahat? Bulong niya, ang boses ay halos hindi marinig sa gitna ng katahimikan. Isang mahinang vibration sa kanyang pulso ang naging sagot, isang senyal, na ang bawat salita ng pagkakasabwat ni na Rafael at Isadora ay kasalukuyan ang dumadaloy patungo sa mga kamay ng katarungan. Cliffhanger. Habang dahan-dahang tumatayo si Teresa upang lumapit sa pinto, narinig niya ang biglang pagtigil ng tawanan sa kabilang silid. Isang malakas na kalabog ang nagmula sa pasilyo, sinundan ng hysterical na sigaw ni Isadora, "Rafael! Ang vault! Bukas ang vault! At wala rito ang orihinal na titulo ng mansyon! Sinong kumuha nito?" Napatigil ang paghinga ni Teresa. Sa loob ng kanyang maliit na bag na nakatago sa ilalim ng sahig, naroon ang malamig at makinis na papel ng titulo. Ngunit paano niya itatago ang ebidensyang ito ngayong naririnig na niya ang mabilis at galit na yabag ni Rafael patungo sa kanyang silid, ang kanyang sariling anak? "Ibigay mo sa akin ang papel na yan, Teresa. Huwag mo akong subukan dahil alam kong ikaw lang ang may lakas ng loob na pumasok sa silid ko." Ang marahas na paghampas ng pinto ay yumanig sa buong silid kasing lupit ng boses ni Rafael na tila nanggagaling sa kailaliman ng impyerno. Humahangos siyang pumasok, ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit habang ang kanyang mga kamao ay nakakuyom ng mahigpit. Sa likuran niya nakatayo si Isadora, nang inginig sa takot at inis habang pilit na inaayos ang kanyang nagulong buhok. Nakatitig lamang si Teresa sa kawalan. Nakaupo siya sa sahig, yakap-yakap ang maliit na rosas na sapatos ni Bella habang dahan-dahang idinuduyan ang kanyang katawan. Isang matamis at bakanting ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang maskara na sadyang ginawa upang itago ang matalas na isipan ng isang investigator. "Rafael, tingnan mo, sumasayaw si Bella sa ilalim ng ulan-bulong ni Teresa. Ang boses ay parang isang batang naglalaro. Sabi niya, gusto niya raw ng bagong damit, yung kulay asul, gaya ng langit." Wala akong pakialam sa mga guni-guni mo bulyaw ni Rafael. Nilapitan niya si Teresa at marahas na hinablot ang kanyang balikat upang patayuin ito. Ang bawat daliri ni Rafael na bumaon sa kanyang balat ay tila mga kuko ng isang halimaw. Ngunit nanatiling malambot ang katawan ni Teresa. "Nasaan ang titulo ng mansyon? Alam kong itinago mo yon bago ka patuluyang nawala sa katinuan mo." Nagsimimang maghalukok si Rafael sa maliit na silid. Ipinagtatapon niya ang mga lumang unan, hinila ang mga kurtina at marahas na binuksan ang cabinet.
Sa gitna ng kaguluhan, isang basket na mga labada ang tumumba sa sahig. Doon, mula sa ilalim ng mga puting kumot, ay lumabas ang isang maliit na piraso ng tela, isang pulang damit na may bahid ng tuyong dugo. Naramdaman ni Teresa ang biglang paghinto ng pagtibok ng kanyang puso. Ang kanyang paningin ay napako sa pulang damit na iyon. Sa isang sandali, tila bumalik ang kanyang gunita sa araw ng trahedya. Isang matalas na alaala ang gumuhit sa kanyang isipan. Suot ni Bella ang kulay langit na asul na bestidong binili ko sa kanya. Bakit may pulang damit dito? Ano ito? Bulong ni Teresa. Hindi na bilang isang baliw, kundi bilang isang inang. Nagsisimulang makakita ng liwanag sa gitna ng kadiliman. Huwag mong hawakan iyan, sigaw ni Isadora, mabilis na lumapit at inagaw ang pulang damit. Ang kanyang muka ay biglang namutla, tila nakakita ng multo. Basura lang yan. Rafael, hanapin mo na ang titulo. Ngunit hindi natigil ang isipan ni Teresa. Naalala niya ang katawan ng bata sa ospital, ang batang inakala niyang si Bella. Ang bawat segundo ng pagtitig niya sa maliit na paa nito noon ay muling nagbalik. May isang maliit at maitim na birthmark sa sakong ng batang yon. Bella's feet were clear, smooth like pearls. My daughter didn't have a birthmark. Naramdaman ni Teresa ang unt-unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat hininga niya ay tila naging apoy na nagpapainit sa kanyang nanlalamig na dugo. Ang bata sa loob ng sasakyan, ang batang namatay sa ilalim ng sikat ng araw, ay hindi ang kanyang anak. Lumingon si Teresa kay Isadora na kasalukuyang pilit na itinatago ang pulang damit sa likod nito. Tinitigan niya ang bawat gatla sa mukha ng babae, ang panginginig na mga labi nito, ang takot sa mga mata nito. Isang katotohanang mas malupit pa sa kamatayan ang dahan-dahang nabubuo sa kanyang isipan. Isadora! Ang boses ni Teresa ay naging seryoso, kasing talim ng isang labahas sa gitna ng gabi. Nung araw na yon, nasaan ang anak mo? Napatigil si Rafael sa kanyang pag-ahanap. Ang katahimikan sa loob ng silid ay naging kasing bigat ng semento, tila ba ang bawat pader ay naghihintay sa sagot na magpapaguho sa kanilang mundo. Cliffhanger. Habang nakatitig si Isadora sa mga mata ni Teresa, dahan-dahang lumabas ang isang hikbi mula sa kanyang lalamunan. Isang hikbi na hindi para sa pighati, kundi para sa isang pagkakamaling, hindi na kailanman mababago. Rafael, ang panginginig ng boses ni Isadora, ay pumailan lang sa silid ang damit na yon. Iyan ang suot ng anak natin bago ko siya ibinigay sa yaya. Anong malubhang pagkakamali ang naganap sa pagpapalit ng mga bata? At sino ang tunay na nakalibing sa ilalim ng pangalang Monteverde? Pinatay mo ang sarili nating anak, Rafael. Ang kasakiman mo ang pumatay sa dugo at laman mo. Ang hiyaw ni Isadora ay tila isang matalim na kidlat na bumasag sa katinuan ng lahat sa loob ng silid. Ang pulang damit na kanina ay hawak niya ay dahan-dahang nalaglag sa sahig, tila isang duguang bandila ng kanilang pagkatalo. Napaluhod ang babae, ang kanyang mga kamay ay marahas na nakakapit sa kanyang sariling buhok, habang ang bawat hikbi niya ay tila hiyaw ng isang kaluluwang sinusunog sa sarili nitong apoy. Naramdaman ni Teresa ang isang matinding pagbaliktad ng kanyang sikmura. Nakatitig siya sa naguguluhang mukha ni Rafael, ang lalaking 10 taon niyang minahal, na ngayon ay mukhang isang pusakal na nasukol sa kanto. Ang kabalintunaan ng tadhana ay mas masahol pa sa kamatayan. Sa pagtatangka ni Rafael na iligpit ang anak ni Teresa para makuha ang mana, ang sarili pala nitong anak kay Isadora ang naging biktima ng kanyang malupit na plano. Huwag kang sumigaw, Isadora. Maririnig tayo sa labas. Ang bulyaw ni Rafael ay punong-puno ng desperasyon, kasing gasgas ng lalamunang tuyot sa takot. Lumapit siya sa kabit at marahas itong yanig sa balikat. Aksidente ang lahat! Paano ko malalamang? Binalik ng yaya ang anak mo sa sasakyan. Paano ko malalamang?
Nagkapalit sila ng damit ni Bella. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga sentido, isang mabilis at kalkuladong ritmo. Sa gitna ng kaguluhan, dahan-dahan siyang napaatras patungo sa madilim na sulok ng kwarto. Ang panging inig ng kanyang mga kamay ay hindi na dahil sa takot, kundi dahil sa adrenaline ng isang mangangaso na nakita na ang leeg ng kanyang biktima. Hinaplos niya ang nagniningning na screen ng kanyang relo. Elena, narinig. Mubabulong ni Teresa sa hangin ng boses ay kasing pino ng isang saksak sa dilim. Isang mahinang vibration sa kanyang pulso ang naging sagot. Ang bawat salita ng pag-amin, ang bawat hiyaw ng pagsisisi ni Isadora ay kasalukuyan ng dumadaloy patungo sa server na hindi kailanman maaabot ng kapangyarihan ni Doña Esperanza. Nang makaalis ang nag-aaway na sina Rafael at Isadora upang magtago sa ibang bahagi ng mansyon, mabilis na kumilos si Teresa. Gamit ang isang maliit na satellite phone na iniwan ni Elena sa ilalim ng kanyang higaan, sinimulan niyang i-access ang main server ng Monteverde Holdings. Ang amoy ng lumang kahoy at alikabok sa silid ay tila naglaho na palitan ng malamig at tuyong amoy ng kuryente at teknolohiya. Ang mga daliri ni Teresa ay sumayaw sa screen nang may katumpakan ng isang dalubasang auditor. Hinalugog niya ang mga sikretong account ni Rafael. Ang bawat numero, bawat dollar transfer at bawat nakatagong asset ay isa-isang lumabas sa kanyang paningin. Sa bawat segundo ng kanyang pagtitipa, nararamdaman niya ang untunting pagguho ng imperyong itinayo sa kasinungalingan. Isang huling pirma na lang, Rafael, bulong ni Teresa, ang kanyang mga mata ay nanininging sa ilalim ng malamlam na ilaw. At ang paraisong ninakaw mo ay magiging mitsa ng iyong tuluyang pagkakalibing. Dahan-dahang bumukas ang bintana ng kanyang silid. Isang anino ang dahan-dahang pumasok si Elena Monteverde. Nakasuot ito ng itim na leather. Ang kanyang mga mata ay walang mababakas na emosyon, kundi katarungan. Narito na ang huling susi, Teresa, sabi ni Elena habang iniaabot ang isang tablet na nagpapakita ng isang merger agreement. Ang kumpanya ni Rafael ay kasalukuyang nakikipag-deal sa isang dayuhang investor na ako rin mismo. Kailangan niya ng malaking pondo para itakas si Isadora at ang nanay niya. At ang pirma mo bilang tunay na Monteverde, ang tanging paraan para maaprubahan ng bilyong-bilyong pisong loan na magpapabagsak sa kanya. Cliffhanger habang hawak ni Teresa ang tablet upang simulan ang huling hakbang. Biglang tumunog ang intercom ng mansyon. Isang boses ng lalaki mula sa bangko ang umalingaw, nang sa buong bahay sapat na malakas upang marinig ni Rafael. Sir Rafael, may problema po sa inyong merger. May isang anonymous account na kasalukuyang hinihigop ang lahat ng inyong collateral. Kung hindi nyo ito mapipigilan sa loob ng 5 minuto, ang mansyong ito ay hindi na sa inyo. Pirmahan mo na ito, Isadora. Huwag mong sayangin ang oras ko sa pag-iyak mo dahil kung wala tayong pera, pare-pareho tayong mamatay sa gutom at mabulok sa kalsada. Ang bulyaw ni Rafael ay tila isang malupit na hagupit ng latigo na umalingaw-ngaw sa pasilyo kasing talim ng kidlat na dahan-dahang humahati sa katahimikan ng gabi. Ang kanyang boses ay puno ng panginginig, hindi dahil sa pighati para sa anak na nawala, kundi dahil sa takot na mawala ang lahat ng yang buhay na matagal na niyang ninakaw. Sa kabilang dako ng silid si Isadora ay nakasalampak sa sahig. Ang kanyang mga mata ay blangko, at ang kanyang mga hikbi ay tila mga hiyaw ng isang kaluluwang unti ng nilalamon ng sarili nitong dilim. Sa madilim na sulok ng kanyang silid, nakaupo si Teresa. Mahigpit na yakap ang maliit na rosas na sapatos ni Bella. Sa paningin ng sinumang titingin siya ay isang inang tuluyan ng naligaw sa katinuan. Ngunit sa ilalim ng kanyang magulong, buhok ang kanyang mga mata ay nakatitig sa nagnaningning na tablet na nasa kanyang kandungan. Ang bawat numero sa screen ay tila mga munting sundalo na sumusunod sa kanyang utos.
Dahan-dahang hinihigop ang huling sentimo mula sa lihim na trust fund ni Rafael. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang tambol na nagbababala ng paparating na paghuhukom. Ang amoy ng mamahaling alak at ang masangsang na amoy ng lason ng pagkakasabwat ay nanunuot sa bawat sulok ng mansyon. Sa bawat hininga ni Teresa, nararamdaman niya ang pait ng katotohanang ang lalaking 10 taon niyang itinuring na kuta ay siya palang arhitek ng kanyang pinakamalaking pagkawasak. Ang kanyang mga palad ay nanginginig, hindi sa takot kundi sa tindi ng adrenaline na dumadaloy. Sa kanyang mga ugat ang pakiramdam ng isang mangangaso na nakita na ang leeg ng kanyang biktima sa gitna ng dilim. Rafael, nandito na ang mga dokumento mula sa kumpanya ni Elena Monteverde, ang bulong ni Isadora, habang nanginginig na iniabot ang mga papeles. Sabi niya ito na lang ang tanging paraan para masecure ang iyong collateral. Isang pirma mo na lang at maililipat na ang pondo para sa merger. Dahan-dahang tumayo si Teresa at lumapit sa pinto sapat lamang upang makita ang anyo ni Rafael sa ilalim ng malamlam na ilaw ng pasilyo. Nakita niya ang pagkasabik sa mga mata ng kanyang asawa, ang parehong kasakimang pumatay sa kanyang anak. Walang pag-aalunlangan na kinuha ni Rafael ang panulat. Ang tunog ng pagkiskis ng dulo ng ballpen sa papel ay umalingaw-ngaw sa tahimik na gabi, tila isang huling hudyat ng kanyang tulu, yak pagsuko sa sarili niyang bitag. Tapos, nasabi ni Rafael, isang mapait at mapang-uyam ng iti ang gumuhit sa kanyang mga labi. Hawak na natin ang pera. Wala nang makakapigil sa atin, Isadora. Ngunit sa mga sandaling iyon, ang nagniningning na tablet sa kamay ni Teresa ay nag-vibrate. Isang mensahe ang lumitaw mula kay Elena Monteverde. The mouse has taken the bait, accessing full legal confession via electronic signature. Naramdaman ni Teresa ang biglang panunuyo ng kanyang lalamunan. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing nagpanggap siyang baliw, at ang bawat luhang ibinuhos niya ay nagkaroon na ng kasagutan. Ang dokumentong pinirmahan ni Rafael ay hindi loan agreement. Ito ay isang formal na pag-amin ng bawat pagnanakaw at bawat manipulasyon na ginawa niya sa pamilya Monteverde sa loob ng maraming taon. Isang malakas na katok sa main door ng mansyon ang bumasag sa katuwaan ni Rafael. Ang tunog ng pagbukas ng pinto ay sinundan ng mabibigat na yabag na mga sapatos sa makinis na sahig ng sala. Cliffhanger. Habang nagmamadaling bumababa si Rafael upang salubungin ang akala niyang mga investor, narinig ni Teresa ang isang pamilyar at matikas na boses na umalingaw-ngaw mula sa baba. G. Rafael Villaseñor, narito kami upang isilbi ang warrant of arrest para sa kasong money laundering at conspiracy to commit murder. At may isa pa kaming kasama na matagal mo nang pinagtatagum. Sino ang taong dala ng mga pulis na magpapaguho sa huling depensa ni Rafael at handa na ba si Teresa na harapin ang katarungang may kasamang bakas ng dugo? Wala kayong ebidensya. I have the best lawyers in the bansa at hinding-hindi niyo ako maikukulong sa mga gawa-gawang kwentong yan. This is harassment. Ang bulyaw ni Rafael ay umalingaw-ngaw sa malawak na sala ng mansyon kasing talim ng mga bubog na pilit isinasaksak sa katahimikan ng gabi. Nakatayo siya sa gitna ng silid, namumula ang mukha sa tindi ng galit at takot, habang mahigpit na nakakuyom ang kanyang mga palad sa gilid ng kanyang mamahaling pantalon. Sa harap niya, ang mga opisyal ng National Bureau of Investigation ay nanatiling matatag tila mga pader na bakal na hindi natitibag ng kanyang mga sigaw. Mula sa itaas ng hagdan dahan-dahang sumilip si Teresa. Nakatago siya sa anino ng malalaking haligi. Ang kanyang katawan ay nanginginig pa rin mula sa tinde ng katotohanang. Kamakailan lamang ay lumabas. Ang bawat salita ni Rafael kanina ay tila mga latay sa kanyang puso. Isang asawang handang pumatay ng sariling dugo para lamang sa yaman ng mga Monteverde. Ang sapatos ni Bella na suot niya sa kanyang kamay ay tila nagbibigay ng kakaibang init,
Isang paalala na sa gitna ng karimlang ito, may isang buhay na kailangan niyang ipaglaban. Dahan-dahang bumukas ang hanay ng mga pulis at lumabas ang isang babaeng nakasuot ng simpleng duster, balot ng takot ang mukha at nanginginig ang mga labi. Si Mercy, ang yaya na ipinagkatiwalaan ni Teresa na magbabantay kay Bella noong araw na yon, ang yaya na balitang pumanaw na rin sa aksidente. Mercy, ang boses ni Isadora, ay naging isang matinis na hiyaw puno ng kilabot. Napasandal siya sa pader, ang kanyang mga mata ay dilat na dilat habang nakatitig sa babaeng inakala nilang matagal nang nabaon sa limot. "Sir Raphael? Ma'am Isadora, patawarin niyo po ako," hikbi ni Mercy habang ang mga luha niya ay dahan-dahang pumatak sa makinis na sahig ng sala. "Hindi ko na kayang dalhin ang bigat ng konsensya ko. Nakita ko ang lahat. Nakita ko kung paano niyo pinagpalit ang mga bata sa likod ng bahay. Nakita ko kung paano niyo iniwan ang anak ni Ma'am Isadora sa loob ng kotse dahil akala niyo ay si Bella ang nandoon." Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo sa loob ng mansyon. Ang bawat hininga ay naging isang pasakit. Sa sandaling iyon, ang maskara ng kabaliwan ni Teresa ay dahan-dahang natanggal. Tumayo siya ng matuwid mula sa madilim na pasilyo at dahan-dahang bumaba ng hagdan. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos ay tila isang mabilis na martsa ng katarungan. Wala na ang blangkong tingin, wala na ang baliw ng iiti. Ang babaeng bumaba ay ang tunay na Teresa Monteverde, mabangis, matalino at handang maningil. "The game is over." Raphael, ang boses ni Teresa, ay kasing lamig ng semen, o bawat salita ay may bigat ng isang hatol. Inangat niya ang kanyang nagniningning na tablet at ipinakita ang screen sa harap ng kanyang asawa. "Hindi mo lang pinirmahan ang iyong pag-amin. Pinirmahan mo rin ang iyong tuluyang pagkakalibing. Ang bawat usapan niyo ni Isadora sa silid na yon, bawat plano niyo ni Doña Esperanza, lahat ay nakarecord at nakabroadcast na sa internal affairs ng NBI." Naramdaman ni Raphael ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso sa kanyang mga sentido, isang mabilis na ritmo na tila nagbababala ng kanyang sariling katapusan. Napatingin siya sa kanyang ina, si Doña Esperanza, na ngayon ay nakatayo sa gilid, nanginginig ang mga kamay, habang pilit na pinipihit ang kanyang tranghat. "Teresa, please." Pag-ifapan natin ito, pagmamakaawa ni Raphael, dahan-dahang lumuluhod sa harap ng asawa. "Gawa-gawa lang ang lahat ng yan, mahal. Kita ginawa ko lang ang lahat para sa atin." Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa, habang tinititigan ang lalaking 10 taon niyang itinuring na mundo. "Ang pag-ibig mo ay amoy dugo, Raphael. Pinatay mo ang sarili mong anak dahil sa sobrang kasakiman. At ang katarungang ito, hindi ito para sa akin. Ito ay para sa bawat luhang ibinuhos ko sa harap ng isang walang lamang kabaong." Habang pilit na pinoposasan ng mga pulis si Raphael at Isadora ang tunog ng bakal na naglalapat, ay tila isang matamis na musika sa pandinig ni Teresa. Ngunit sa gitna ng tagumpay, isang malakas na hiyaw ang nanggaling sa labas ng mansyon, isang tunog na mabilis na pag-arangkada ng sasakyan, at ang sigaw ni Elena Monteverde sa radyo ng pulis. "Cliffhanger, Teresa. May problema ang mga tauhan ni Doña Esperanza. Itinakas nila ang bata mula sa farm. Hindi sila papunta sa presinto, papunta sila sa cliff sa dulo ng Tagaytay." Anong huling laro ang inihanda ni Doña Esperanza upang makuha ang kanyang huling alas, at maililigtas ba ni Teresa ang tunay niyang anak bago ito tuluyang mawala sa kanya? Ang bawat tibok ng puso ni Teresa ay tila isang mabilis na martsa ng kamatayan habang umaalingaw sa kanyang pandinig ang boses ni Elena mula sa radyo ng pulis. Sa isang saglit, ang tagumpay na binuo niya sa loob ng mansyon ay tila naging abo. Walang halaga ang bilyon-bilyong pisong nabawi niya kung ang kapalit nito ay ang huling hininga ng kanyang tunay na anak. Naramdaman niya ang matinding panunuyo ng kanyang lalamunan at ang bawat hangin na kanyang nilalanghap ay tila may kasamang maliliit na bubog na sumusugat sa kanyang dibdib.
Lumingon siya kay Doña Esperanza na kasalukuyan ng hinahawakan ng 2 pulis. Ang matanda ay hindi nagpapakita ng kahit anong pagsisisi. Sa halip isang mapang-aping ngiti, ang gumuhit sa mga labi nito isang ngiting, tila nagsasabing siya pa rin ang may hawak ng huling alas. Wait, hindi niyo pwedeng gawin ito. Ang hiyaw ni Teresa. Ang kanyang boses ay puno ng desperasyon at muling nabuhay na lakas. Esperanza, nasaan ang anak ko? Utusan mo ang mga tao mo na itigil ang sasakyan. Isang mapait na tawa ang isinagot ng matanda. Masyado kang naging kampante sa talino mo, Teresa. Akala mo ba ay hahayaan kitang manalo ng ganito na lang? Kung babagsak ang mga Monteverde, isasama namin ang lahat ng mahal mo sa hukay. That child is our insurance. At sa oras na marating nila ang bangin, wala ka ng kahit anong ebidensyang matatawag na iyo. Hindi na nag-aksaya ng panahon si Teresa. Marahas niyang inagawang susi ng isang patrol car mula sa nakatulalang opisyal at mabilis na tumakbo patungo sa garahe. Naririnig niya ang mga sigaw ni Rafael mula sa malayo ang mga hiyaw ng kanyang asawang nagmamakaawa. Ngunit para kay Teresa, ang mundong iyon ay patay na. Ang tanging buhay na mahalaga ay ang batang kasalukuyang nasa panganib sa kalsada ng Tagaytay. Ang biyahe patungong Tagaytay ay tila isang pagbagtas sa kailaliman ng impyerno. Ang malakas na buhos ng ulan at ang makapal na sungmo ay tila mga aninong pilit humaharang sa kanyang paningin. Ang tunog ng mga gulong na kumakapit sa madulas na semento ay tila mga hiyaw ng katarumang pilit binubura ng ulan. Sa bawat kurbada ng daan, tila nakikita ni Teresa ang mukha ni Bella. Ang bawat ningiti nito, ang bawat haplos ng maliliit nitong kamay. Ang pait ng 5 buwan na inubos niya sa pagluluksa sa isang walang lamang kabaong ay nagiging apoy na nagbibigay ng init sa kanyang nanlalamig na katawan. Please Lord, huwag niyo siyang kukunin sa akin muli. Ang dalangin ni Teresa ay isang mahinang bulong na nilalamon ng ingay ng makina. Nang marating niya ang dulo ng Tagaytay kung saan ang kalsada ay tila humahalik na sa ulap, nakita niya ang itim na sasakyang tinutukoy ni Elena. Nakaparada ito sa mismong gilid ng bangin. Ang mga ilaw nito ay nagniningning sa dilim, tila mga mata ng isang lubong naghihintay ng biktima. Mabilis na inihinto ni Teresa ang kanyang sasakyan at bumaba hindi alintana ang malamig na hanging humahalik sa kanyang balat. Dun sa gitna ng kadiliman, nakita niya ang isang lalaking may hawak na baril at sa kabilang kamay nito ay ang nanginginig na si Bella. Ang bata ay nakabalot sa isang asul na kumot. Ang kanyang mga mata ay punong-puno ng takot, tila isang ibong nawawala sa gitna ng unos. Mama! Ang mahinang hiyaw ni Bella ay tila isang kuryenteng yumanig sa buong pagkatao ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang panlalambot ng kanyang mga tuhod, ngunit pinilit niyang manatiling matatag. Humakbang siya palapit. Ang kanyang mga palad ay nakataas, tila iniaalay ang kanyang sariling buhay, kapalit ng kaligtasan ng kanyang anak. Bitiwan mo ang bata. Ang boses ni Teresa ay kasing lamig ng semento. Bawat salita ay may bigat ng isang inang handang pumatay. Hawak na ng NBI ang bawat transaksyon nyo. Wala na kayong takas. Ibigay mo sa akin si Bella at baka sakaling hindi ka mabulok sa kulungan. Huwag kang lalapit, Teresa. Isang hakbang mo pa at sisiguraduhin kong sa ilalim ng bangin na ito. Tutulay ang anak mo. Ang boses na iyon ay kasing talim ng kidlat na gumuguhit sa madilim na langit ng Tagaytay. Naramdaman ni Teresa ang biglang paghinto ng kanyang paghinga habang dahan-dahang lumalabas mula sa anino ng mga puno si Gina. Ang kanyang pinsan ng babaeng 10 taon niyang tinulungan, ang babaeng iniyakan niya nung akala niya ay naghihirap ito. Ay ngayon ay nakatutok ang baril sa kanya habang ang kabilang kamay nito ay mahigpit na nakasakal sa braso ng umiiyak na si Bella. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng kanyang puso, tila isang dambuhalang tambol na nagbababala ng kanyang sariling pagkawasak.
Ang bawat patak ng ulan na humahalo sa kanyang pawis ay tila mga luhang hindi na niya kayang ilabas. Nakatayo siya sa gilid ng madulas na kalsada, ang kanyang mga paa ay nanginginig, hindi dahil sa ginaw ng hangin, kundi dahil sa hapdi ng pangalawang pagkakataon ng pagkakanulo ng sarili niyang dugo. Gina, bakit ang bulong ni Teresa ay punong-puno ng pait, isang hiyaw ng kaluluwang pagod na sa pakikipaglaban? Ibinigay ko sa iyo ang lahat. Pinatira kita, pinakain, itinuring na kapatid. Bakit pati ang anak ko ay idadamay mo sa kasakiman mo? Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Gina habang mas itiniin ang dulo ng baril sa direksyon ni Teresa. Lahat? Ibinigay mo ang lahat, Teresa, pero kailanman ay hindi mo ibinigay ang pakiramdam na pantay tayo. Palagi kang bida, palagi kang matalino, palagi kang nasa itaas. Sawa na akong mamulot ng mga tirang momo mula sa lamesa mo. Ipinangako ni Rafael na ibibigay niya sa akin ang buhay na meron ka. Basta makuha ko lang si Bella para sa kanila. Mahal, Mami, tulungan niyo po ako. Ang muling hiyaw ni Bella ay tila isang kutsilyong humihiwa sa bawat hibla ng pagkatao ni Teresa. Naramdaman ni Teresa ang unting panunuyo ng kanyang lalamunan. Ngunit sa gitna ng kanyang pighati, nahanap niya ang katinuan ng isang financial investigator. Dahan-dahan niyang inangat ang kanyang relo, ang nagninining na screen nito ay tumatama sa mukha ni Gina. Huli na ang lahat. Gina, ang boses ni Teresa ay biglang naging kasing lamig ng semento. Akala mo ba ay totoong tutulungan ka ni Rafael? Kanina pa namin na-sequester ang lahat ng accounts ng mga Monteverde. Ang perang ipinangako niya sa'yo, wala na yon. Zero balance na ang account na dapat ay pambayad sa'yo. Ginamit ka lang niya para gawing pain, gaya ng ginawa niya sa anak niya kay Isadora. Napatigil si Gina. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa pagdududa at takot. Ang pang-inginig ng kanyang kamay na humahawak sa baril ay naging mas malinaw sa ilalim ng liwanag ng kidlat. Nagsisinungaling ka, sabi niya. Ay, may trust fund na nakapangalan sa akin. I-check mo ang phone mo, Gina. Hamon ni Teresa, ang bawat hakbang niya palapit ay maengat at tila isang maengat na pagmamanman sa battlefield. Tignan mo kung may pumasok na kahit isang barya. Rafael is a narcissist. He doesn't share, he only takes. At sa oras na ito, ikaw ang huling itatapon niya para malinis ang pangalan niya. Sa isang sandali ng pag-aalinlangan, binitiwan ni Gina ang pagkakasakal kay Bella upang silipin ang kanyang cellphone. Iyon ang pagkakataong hinihintay ni Teresa. Sa tinde ng adrenaline, mabilis siyang sumugod at hinablot ang kanyang anak. Ang tunog ng pagtama ng mga katawan sa madulas na damuhan ay sinundan ng isang malakas na putok ng baril, ngunit ang bala ay tumama lamang sa isang puno ng pino. Niyakap ni Teresa si Bella nang mahigpit. Ang bango ng buhok ng kanyang anak ay tila isang milagon o muling nabuhay sa gitna ng dilim. Sa likuran nila ang tunog ng papalapit na mga sirena ng pulis at ang malakas na yabag na mga sapatos ni Elena Monteverde at ng mga NBI agents ay umalingaw-ngaw sa buong paligid. Nandito na kami, Teresa. Ang sigaw ni Elena ay puno ng autoridad. Mabilis nilang pinalibutan si Gina na ngayon ay nakaluhod na sa putikan. Umiiyak at tumatawa ng sabay dahil sa pagkakatanto na wala na siyang matatakbuhan. Habang inaalalayan ni Elena si Teresa at Bella patungo sa sasakyan, naramdaman ni Teresa ang biglang paggaan ng kanyang dibdib. Ang katarungan ay nakamit, ang anak ay nabawi at ang bawat maskara ay natanggal na. Ngunit bago pa man sila tuluyang makaalis, tumunog ang satellite phone ni Elena. Ang bawat yakap ko kay Bella ay tila isang panalangin na natupad, ngunit ang bawat tunog ng sirena sa malayo ay nagpapaalala sa akin na ang demonyong sumira sa aming buhay ay malaya pa ring gumagala sa dilim. Naramdaman ni Teresa ang mabilis na pagtibok ng maliit na puso ni Bella na nakasandal sa kanyang dibdib. Ang bawat banging inig ng maliit na katawan ng kanyang anak ay tila mga kurot sa kanyang sariling kaluluwa.
Mahigpit ang kanyang pagkakahawak sa asul na kumot tila ba kapag lumuwag ang kanyang kapit ay muling lalamunin ng ulan at dilim ang kaisa-isang kayamanang natitira sa kanya. Ang amoy ng ulan putik at ang pamilyar na bango ng shampoo ni Bella ay naghahalo sa bawat hininga ni Teresa, isang mapait na paalala ng lahat ng muntik nang mawala. "Mami, huwag niyo na po akong iiwan," bulong ni Bella. Ang kanyang boses ay parang isang marupok na sinulid na anumang sandali ay maaaring maputol. "Hinding-hindi na, anak. Pangako," tugon ni Teresa habang hinahalikan ng nonang bata. Ang kanyang lalamunan ay nanunuyo at ang bawat salita ay tila isang pagsisikap na huwag tuluyang humagulgol sa harap ng kanyang anak. Ngunit ang katahimikan ng sandaling iyon ay muling binasag ni Elena Monteverde. Lumapit ang matanda, ang kanyang muka ay seryoso at ang mga mata ay naniningning sa ilalim ng malamlam na ilaw ng patrol car. Hawak niya ang kanyang tablet at sa screen ay makikita ang isang gumagalaw na pulang tuldok sa mapa ng Tagaytay. "Teresa, we don't have much time." Ang boses ni Elena ay kasing lamig ng hanging humahalik sa kanilang mga balat. Nagawa ni Doña Esperanza na makatakas sa tulong ng ilang tiwaling gwardya na binayaran niya noon pa man. "She's heading to the San Pedro airstrip." Doon nakatago ang huling baraha ng mga Villaseñor, ang orihinal na titulo ng Monteverde Estate na dinala ni Gina sa kanyang bag. Kapag nakalipad ang matandang yon, kasama ang mga dokumento, abutin tayo ng ilang dekada sa korte bago natin mabawi ang lupang ito. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagpintig ng kanyang mga sentido. Ang bawat sakripisyo niya, ang bawat gabing, nagpanggap siyang baliw, at ang bawat pagkakanulong tinalikuran niya ang lahat ng iyon ay nauuwi sa isang huling takbuhan. Ang mansyon na itinayo sa pawis ng kanyang mga magulang ay hindi pwedeng manatili sa kamay ng babaeng pumatay sa kanila. "Iwan mo muna si Bella kay Mercy at sa mga agents, Teresa. Kailangan nating tapusin ito," madiing sabi ni Elena. Hinarap ni Teresa si Bella. "Anak, sandali lang si Mami, okay, sumama ka muna kay Yaya Mercy sa loob ng sasakyan. Ligtas ka na rito." Sa tulong ni Mercy, naluhaan pa rin sa pagsisisi, dahan-dahang inilipat si Bella sa kabilang sasakyan. Nang maisara ang pinto, tumayo ng matuwid si Teresa. Ang kanyang mga mata ay wala ng bahid ng luha, tanging ang matalim na liwanag ng isang Monteverde na handang bawiin ang kanyang kaharian. "Let's go, Elena," malamig na sabi ni Teresa habang sumasakay sa passenger seat ng SUV ni Elena. Ang tunog ng mabilis na pag-ikot ng gulong sa semento at ang mabilis na pag-arangkada ng sasakyan ay tila isang awit ng katarungan. Binabagtas nila ang madilim na kalsada, patungong airstrip, iniiwasan ang bawat kurbada ng may bilis na tila ba nakikipaggarera sa tadhana. Sa loob ng sasakyan, ang tanging naririnig ay ang mabilis na paghinga ni na Teresa at ang paminsan-minsang tunog ng radyo ng pulis. "Nandiyan na siya," bulong ni Elena nang makita ang mga ilaw na isang maliit na pribadong eroplano sa dulo ng kalsada. Pagdating nila sa airstrip, bumungad sa kanila ang isang anyong tila isang ray nang nawala ng korona, ngunit nananatiling mapang-ape. Si Doña Esperanza, nakasuot ng kanyang mamahaling terno na ngayon ay puno na ng putik at uling, ay pilit na umaakyat sa hagdan ng eroplano. Hawak niya ang isang asul na folder, ang orihinal na titulo. "Esperanza, stop!" Ang sigaw ni Teresa ay pumailan lang sa gitna ng ingay ng umaandar na makina ng eroplano. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa aspalto ay tila isang hatol na dahan-dahang lumalapit. Napatigil ang matanda at lumingon. Isang mapait at nakakainig na tawa ang kumawala sa kanyang mga labi. "You're too late, Teresa. Akala mo ba ay natalo niyo na ako? Hanggat hawak ko ang papel na ito, ako pa rin ang may-ari ng bawat hininga ng pamilyang ito. Rafael might be in jail, but I will come back, at sisiguraduhin kong sa putikan kapupulutin."
Wala ka nang babalikan, Esperanza? Tugon ni Teresa, habang dahan-dahang lumalapit ang kanyang mga kamay ay nakakuyom. I-check mo ang folder na hawak mo. Sigurado ka bang yan ang orihinal na titulo? Biglang namutla ang matanda. Mabilis niyang binuksan ang folder. Sa loob niyo sa halip na ang orihinal na dokumento ay mga pira-pirasong papel na may nakasulat na isang pangungusap sa bawat pahina. The audit never lies. Nasaan ang tunay na titulo? Ang tili ni Doña Esperanza ay pumiyok sa tindi ng takot at galit. Nasa kamay na ng NBI Esperanza. Ang boses ni Elena Monteverde ay umalingaw-ngaw sa likuran ni Teresa. Ginamit ko ang access ko sa vault ni Gina noong dinala mo siya sa Tagaytay. You were carrying trash all along, gaya ng trato mo sa pamilya mo. Walang lalabas dito ng buhay kung hindi magiging akin ang kayamanan ng mga Monteverdesis. Siguraduhin kong wala na ring matitirang Monteverde sa mundong ito. Ang bulyaw ni Rafael ay tila isang hatol ng kamatayan na bumasag sa ugong ng makina ng eroplano. Nakatayo siya sa bukana ng pinto, ang kanyang mga mata ay dilat at nanlilisik sa kabaliwan ang anyo ng isang lalaking tuluyan nang nilamon ng sariling kasakiman. Ang baril sa kanyang kamay ay nanginginig, ngunit nakatutok ng diretso sa dibdib ni Teresa habang ang hangin ng Tagaytay ay marahas na humahalik sa kanyang gulugulong buhok. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagtigil ng pag-ikot ng mundo. Sa loob ng kanyang maliit na bag, ramdam niya ang bigat ng isang maliit na rosas na sapatos, ang tanging alaala ni Bella na itinago niya sa gitna ng unos. Ang bawat tibok ng kanyang puso ay naging isang masakit na paalala. Kanina lamang ay nayakap niya ang kanyang tunay na anak at ngayon ang lalaking nagbigay buhay sa bata ang siya ring nagnanais na tuluyan silang ibaon sa limot. Ang kanyang lalamunan ay tila punong-puno ng tuyong abo, mahirap lumunok, mahirap huminga, habang ang lamig ng ulan ay dahan-dahang nanunuot sa kanyang mga kalamnan. Rafael, itigil mo na ito. Anak mo si Bella. Ang hiyaw ni Teresa ay naging isang basag na pagsusumamo na halos lamunin ng ingay ng paligid. Nagawa mo ng pumatay ng isang inosenteng bata dahil sa pagkakamali mo. Huwag mo nang dagdagan ng dugo sa iyong mga kamay. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Rafael habang dahan-dahan siyang bumababa sa hagdan ng eroplano. Ang bawat yabag ng kanyang sapato sa basang aspalto ay tila isang mabilis na martsa patungo sa isang trahedya. Anak, wala akong anak, Teresa. Ang tanging pamilya ko ay ang kapangyarihan at yaman na ipinagkait niyo sa akin. You think you're so smart with your audits and investigations, pero sa gabing ito, ang katarungan mo ay walang sasay laban sa isang bala. Napatingin si Teresa kay Donna Esperanza na ngayon ay nakaluhod sa semento, nanginginig sa takot habang nakatitig sa sariling anak na tuluyan nang nawala sa katinuan. Ang matanda na dati ay tila isang reyna, ay mukha na ngayong isang lantang gulay. Ang kanyang mga hiyas ay wala nang ningning sa ilalim ng madilim na langit. Doon naramdaman ni Teresa ang isang golden moment, isang matalas na pag-unawa na ang imperyong binuo ng mag-inang ito ay gumuhuna mula sa loob bago pa man sila mahuli ng batas. Ang kasakiman ay hindi lamang nagnanakaw ng pera. Nagnanakaw din ito ng kaluluwa. Iputok mo, Rafael. Ang boses ni Teresa ay biglang naging kasing lamig ng yelo, ang kanyang likod ay tumuwid tila isang sundalong handang mamatay para sa kanyang bandila. Ipakita mo sa buong mundo kung gaano kaduwag ang isang lalaking hindi kayang tanggapin ang sarili niyang pagkatalo. Pero tandaan mo ito, sa sandaling kumalabit ang gatil, ang huling mukhang makikita mo ay hindi ang sa akin, kundi ang mukha ng batang pinatay mo dahil sa iyong kasamaan. Napatigil si Rafael. Ang panginginig ng kanyang kamay ay lalong lumala. Ang katahimikan sa airstrip ay naging mas matindi pa kaysa sa ugong ng eroplano.
Sa mga sandaling yon, isang malakas na liwanag mula sa malayo ang biglang tumama sa mukha ni Rafael, ang mga ilaw ng paparating na mga sasakyan ng NBI at Special Action Force. Ang tunog ng mga yabag ng maraming tao na tumatakbo patungo sa kanila ay tila isang dambuhalang alon ng katarungan. Ibaba mo ang baril, Rafael. Ang sigaw ni Officer Morales ay umalingaw sa buong paligid. Sa isang desperadong pagkilos, lumingon si Rafael kay Doña Esperanza at pilit itong hinila patungo sa kanya upang gawing kalasag. Ngunit bago pa man niya ito magwa, isang mabilis na anino ang sumugod mula sa likuran ng SUV, si Elena Monteverde. Ang matanda ay may hawak na isang tila electric stun device na mabilis niyang idinikit sa braso ni Rafael. Ang tunog ng kuryente na dumadaloy sa katawan ni Rafael ay sinundan ng kanyang malakas na pag-atungal bago siya tuluyang bumagsak sa semento. Nabitawan ni Rafael ang baril. Ang tunog ng pagtama ng metal sa aspalto ay tila huling hudyat ng pagtatapos ng kanilang madilim na kabanata. Mabilis na sumugod ang mga agents at pinusasan ang mag-ina. Habang pilit na kinakaladkad si Rafael patungo sa patrol car, patuloy ang kanyang pagsisigaw tungkol sa mga accounts at yaman na hindi na kailanman magiging kanya. Naiwang nakatayo si Teresa sa gitna ng airstrip. Ang ulan ay dahan-dahan ng tumitila at ang malamig na sungmu ay nagsisimula ng mahawi. Nilapitan siya ni Elena at dahan-dahang hinawakan ang kanyang balikat. Tapos na, Teresa, ang Monteverde Estate ay ligtas na. Bulong ni Elena, ang boses ay puno ng kapayapaan. Napaupo si Teresa sa basang aspalto, ang kanyang mga luha ay muling dumaloy. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi ito luha ng pighati, kundi luha ng paglaya. Ngunit sa gitna ng kanyang paghinga, nang maluwag na pansin niya ang isang bagay na nahulog mula sa bulsa ni Doña Esperanza nung kinakaladkad ito, isang lumang panyo na may burdang inisyal na hindi kay Rafael o kay Esperanza. Ang katarungan ay hindi lamang ang pag-click ng bakal na posa sa kamay ng kaaway, kundi ang bangunang gatas at baby powder mula sa iyong anak na muli mong nayakap matapos ang mahabang gabi ng pighati. Naramdaman ni Teresa ang unt-unting paghulas ng lamig sa kanyang katawan habang mahigpit na nakakapit si Bella sa kanyang leeg sa loob ng mainit na sasakyan ni Elena. Ang bawat mahinang hikbi ng bata ay tila mga tahi na dahan-dahang nagbubuo sa winasak na puso ng kanyang ina. Wala na ang ulan, tanging ang malayo at malamlam na sikat ng madaling araw na lamang ang tumatama sa binta, ang nagbibigay ng bagong liwanag sa mukha ni Teresa na puno ng uling at tuyong luha. "Mommy, don't leave me again, please," bulong ni Bella. Ang kanyang maliliit na daliri ay mahigpit na nakakapit sa laylayan ng asul na kumot. "Never again, anak. Hinding-hindi na tayo maghihiwalay," tugon ni Teresa. Ang kanyang boses ay basag, ngunit puno ng determinasyon. Hinahalikan niya ang nonang bata. Ninanam na ang bawat sandali ng kanilang muling pagkikita na tila ba isang panaginip na ayaw niyang matapos. Sa kabilang panig ng sasakyan, nakaupo si Elena Monteverde. Tahimik na nakamasid habang hawak ang lumang panyo na may inisyal na IM. Ang kanyang mga mata ay puno ng kwento ng nakaraan, mga kwentong matagal nang nabaon sa ilalim ng kasakiman ng pamilya Villaseñor. "Elena, who is Isabel?" Mahinang tanong ni Teresa nang makatulog na si Bella. Bakit itinago ni Doña Esperanza ang susi na ito sa loob ng maraming dekada? Isang malalim na buntong, hininga ang kumawala sa mga labi ni Elena. Isabel was my younger sister, Teresa. Siya ang tunay na tagapagmana ng Monteverde Estate bago siya ipinalabas ni Esperanza na namatay sa isang aksidente. Ngunit ang totoo, ipinakulong siya ni Esperanza sa isang psychiatric facility sa Laguna upang makuha ang lahat ng yaman. Ang susi na hawak mo ngayon, iyan ang magbubukas sa kaisa-isang bodega kung nasaan ang mga orihinal na dokumento ng pamilya na magpapatunay na ang bawat sentimong hinahawakan ni Rafael ay nakaw lamang.
Naramdaman ni Teresa ang biglang pagpintig ng kanyang mga sentido. Ang lahat ng kanyang paghihirap, ang bawat gabing nagpanggap siyang baliw, ay tila nagkaroon ng mas malalim na kahulugan. Hindi lamang ito laban para sa kanyang sariling anak. Ito ay laban para sa isang babaeng 10 taon nang nabaon sa dilim. Makalipas ang ilang araw, tumayo si Teresa sa gitna ng malawak na sala ng Mansyon Monteverde. Ngunit sa pagkakataong ito, wala na ang mga anino ni Rafael at Esperanza. Ang bawat marangyang gamit na sumisimbolo sa kanilang kasamaan ay dahan-dahan ang inilalabas ng mga trabahador. Amoy ng pintura at sariwang hangin ang dahan-dahang pumapalit sa amoy ng lason. Inilabas ni Teresa ang maliit na rosas na sapatos ni Bella na itinago niya noong gabing itinapon siya sa kalsada. Inilagay niya ito sa ibabaw ng fireplace, katabi ng isang bagong portrait nila ni Bella. Doon naramdaman ni Teresa ang isang tunay na golden moment, ang pag-uwi sa isang tahanang hindi na nakatayo sa mga kasinungalingan, kundi sa katotohanan. Ma'am Teresa, narito na po ang balita mula sa korte. Ang boses ni Officer Morales ay umalingaw, sa pasilyo habang dahan-dahang lumalapit. Rafael and Doña Esperanza are facing multiple charges with no bail recommended. Ang bawat bank account na na-audit niyo ay formal nang na-freeze para sa restitution ng inyong yaman. Tumango si Teresa, ang kanyang paningin ay nakatitok sa malayo. Ang kanyang misyon bilang isang investigator ay tapos na. Nuit ang kanyang tungkulin bilang isang ina at bilang isang Monteverde ay kasisimula pa lamang. Inabot niya ang susi ni Isabel kay Elena. Let's open the storage unit, Elena. Oras na para ilabas natin ang katotohanan na hindi nila kayang sunugin. Habang naglalakad sila patungo sa sasakyan, tumunog ang satellite phone ni Elena. Isang mensahe ang pumasok mula sa private airstrip security. Madam, may nahanap po kaming isang dokumento sa loob ng eroplanong iniwan ni Rafael. Hindi po ito tungkol sa pera. Ito ay isang marriage certificate sa pangalan ni Rafael Monteverde at isang babaeng nagngangalang Maria. Ang petsa ay noong nakaraang buwan lang bago pa man mangyari ang aksidente ni Bella. Napatigil si Teresa. Si Maria ang pinsang nagkanulo sa kanya ay hindi lamang basta espya siya. Ay kasalukuyan ng legal na asawa ni Rafael Anong bagong bitag ang iniwan ni Maria sa gitna ng kanyang paglalahot. Ang bawat pader ng seldang ito ay tila dahan-dahang lumiliit upang doon ka ipitpit ng sarili mong kasakiman at sa pagkakataong ito, wala ng auditor o investigador na magliligtas sa iyo mula sa iyong sariling impyerno. Ang boses ni Teresa ay kasing lamig ng semento sa loob ng visiting room ng City Jail. Nakatayo siya ng matuwid sa harap ng makapal na salamin, ang kanyang puting terno ay walang bahid ng dumi, malayo sa anyo ni Rafael na kasalukuyang nakasuot ng kulay kahel na uniforme. Ang muka ng kanyang asawa ay hulas, ang mga mata ay dilat sa puyat at ang bawat hininga nito ay tila isang pagsusumamo para sa isang pagkakataong alam nilang dalawa na hindi na darating. Naramdaman ni Teresa ang biglang pagpintig ng kanyang mga daliri habang inilalabas ang marriage certificate na nahanap sa eroplano. Ang bawat titik ng pangalan ni Maria sa tabi ng pangalan ni Rafael ay tila mga talsik ng asido na tumatama sa mukha ng lalaki. You really thought she loved you, di ba? Ang uyam ni Teresa. Ang kanyang boses ay may bahid na pait. Inisip mo na kakampi mo si Maria dahil pareho kayong magnanakaw. Pero hindi mo alam pinakasalang ka lang niya upang magkaroon siya ng legal na karapatan sa iyong mga accounts. Isang karapatan na ginamit niya upang ilipat ang bawat sentimo pabalik sa trust fund ni Bella bago siya tuluyang maglaho. Napatigil si Rafael, ang kanyang panga ay nanginig, at ang kanyang mga kamay ay marahas na humawak sa rehas. Hindi totoo yan. Mahal ako ni Maria. Sabi niya ay tatakas kami. Isang mapait na tawa ang kumawala sa mga labi ni Teresa. Ginamit ka lang niya, Rafael. Gaya ng ginawa mo sa akin.
Ang kaibahan lang si Maria ay may huling piraso ng konsensya para sa pamilyang sinira niya. Ngayon wala ka ng pera, wala ka ng asawa, at lalong wala ka ng pangalan. You are officially a nobody. Iniwan ni Teresa ang kanyang asawa na kasalukuyang nagwawala at sumisigaw sa loob ng selda. Ang tunog ng mga yabag ng kanyang sapatos sa pasilyo ng bilangguan ay tila isang awit ng katarungan. Sa labas, sinalubong siya ng nagniningning na sikat ng araw sa Makati. Ang sumo ng Tagaytay ay tila naglaho na rin sa kanyang alaala. Makalipas ang isang buwan, muling binuksan ang gate ng Mansyon Monteverde. Ngunit wala na ang gold-plated na karatula ng pamilya Villaseñor. Ang bagong signboard ay gawa sa simpleng kahoy may ukit na bulaklak. Bella's Refuge, kanlungan para sa mga ina at anak. Nakatayo si Teresa sa veranda pinagmamasdan si Bella na masayang nagtatakbo sa damuhan kasama si Elena Monteverde. Ang bawat halakhak ng kanyang anak ay tila isang haplos na nagpapahilom sa bawat pilat sa kanyang puso. Naramdaman niya ang isang golden moment nang lumapit sa kanya si Bella at iniyabot ang isang sariwang bulaklak ng jasmine. "Mommy, look! The garden is beautiful again!" Masayang sabi ng bata. Hinaplos ni Teresa ang buhok ng anak, ang kanyang mga mata ay naniningning sa tunay na kaligayahan. Ngunit sa gitna ng kapayapaang ito, lumapit si Officer Morales sa kanya. May dalang isang maliit na asul na envelope na may tatak ng bansang Espanya. "Ma'am Teresa, ito po ay nahanap sa ilalim ng pintuan ng presin to kaninang umaga," sabi ng opisyal. Nang buksan ni Teresa ang sulat, ang pamilyar na sulat kamay ni Maria ang bumungat sa kanya. Ang bawat salita ay tila isang bulong mula sa isang taong hindi na niya muling makikita. Ang bawat pilat sa ating puso ay hindi tanda ng ating pagkatalo, kundi isang mapa ng ating tagumpay patungo sa isang buhay na tayo na mismo ang may hawak ng panulat. Isang taon ang mabilis na lumipas mula nang ang huling haligi ng kasinungalingan ng mga Villaseñor ay tuluyan ng gumuho. Nayon, sa ilalim ng nagnaningning na sikat ng araw sa Makati, ang Mansyon Monteverde ay hindi na isang malamig na kuta ng kasakiman. Ang amoy ng lason at takot ay dahan-dahan nang napalitan ng halimuyak ng mga sariwang bulaklak ng jasmine at ang masayang tawanan ng mga batang naglalaro sa malawak na bakuran. Ang bawat sulok ng bahay ay muling humihinga, puno ng pag-asa na hatid ng Bella's Refuge. Nakatayo si Teresa sa madilim na bahagi ng basement, hawak ang isang maliit na flashlight. Ang bawat yabag ng kanyang sapatos sa malamig na semento ay tila isang marahang pagtuktok sa pinto ng nakaraan. Huminto siya sa harap ng isang lumang piano, isang antigong instrumento na matagal nang hindi tinutugtog, balot ng alikabok at mga lihim. Naalala niya ang sulat ni Maria. Dahan-dahang hinaplos ni Teresa ang mga itim at puting tipa nito hanggang sa maramdaman niya ang isang maliit na gatla sa ilalim ng huling octave. Ang marahang pagpihit ng kahoy ay naglabas ng isang nakatagong compartment. Doon sa loob ng isang kupas na velvet na tela ay naroon ang tunay na testamento ng kanyang mga magulang. Hindi lamang ito tungkol sa yaman. Ito ay isang sulat ng pagmamahal na nagsasaad na ang kanilang pagkamatay ay binalak ng isang dambuhalang korporasyon na kinalaban nila noon upang protektahan ang kalikasan. Ang katotohanan ito ang huling piraso ng puzzle na nagbigay ng tuluyang kapayapaan sa kaluluwa ng kanyang ama at ina. Wala na ang kuryosidad, wala na ang tanong, ang hustisya ay ganap na. Umakyat si Teresa patungo sa veranda kung saan sinalubong siya ng mainit na yakap ni Bella. Ang bango ng kanyang anak amoy ng gatas at bagong paligong sanggol ay ang tanging gamot na kailangan niya upang tuluyang malimutan ang hapdi ng nakaraan. Sa tabi nila nakatayo si Elena Monteverde, nakatanaw sa papalubog na araw na nagbibigay ng kulay kahel sa langit. "Napatawad mo na ba sila, Teresa?" Ang marahang tanong ni Elena, ang boses ay puno ng karunungan ng panahon. Huminga ng malalim si Teresa.
Ramdam ang banayad na pintig ng kanyang puso na wala ng kasamang pait. Ang pagpapatawad ay hindi para sa kanila, Elena. Ipinatawad ko ang aking sarili dahil hinayaan kong maging biktima sa loob ng 10 taon. Pinalaya ko na ang galit ko kina Rafael at Esperanza dahil doon ko lang tunay na mababawi ang aking katahimikan. Hindi ko na sila kailangang kamuhian dahil para sa akin sila ay bahagi na lamang ng isang kwentong tapos na. Nabalitaan niyang si Rafael ay nananatiling bagsak ang katawan sa loob ng bilangguan, abang si Doña Esperanza ay dahan-dahan ng kinakain ng limot ang sariling pangalan dahil sa katandaan at pagsisisi. Si Maria naman, bagaman malayo, ay patuloy na nagpapadala ng tulong sa foundation nang hindi nagpapakilala isang tahimik na paraan ng pagbabayad puri. Tumingala si Teresa sa mga bituin na nagsisimula ng sumibol sa gitna ng dapit hapon. "Nabawi ko na ang lahat, Tay," bulong niya sa hangin. "Nabawi ko na ang aking pangalan, ang aking dangal, at higit sa lahat, ang aking anak." Ang kwento ni Teresa Monteverde ay hindi na isang trahedya. Ito ay isang himno ng muling pagsilang. Dahil sa dulo ng bawat madilim na kalsada, laging may bukang liwayway na naghihintay para sa mga pusong marunong lumaban, marunong magmahal, at higit sa lahat, marunong magpatawad. Ang katarungan ay nakamit, ang pighati ay napalitan ng kapayapaan, at ang pag-asa ay muling nagliwanag magpakailanman.